Medyo kakaiba nga yung cravings ko ngayon, bes, kasi nga nagkikrave ako ng siomay, pero gusto ko sa siomay nga, bes, yung nakahubad. Yung wala ngang wrapper, kaya naman instead na bumili ko, ayan, gagawa na nga lang ako ng aking version. Syempre, sa paggawa ko nga ng siomay, kakailanganin nga natin dito ng carrots, bawang, sibuyas, at saka nga itong giniling na 100 pesos. Naglagay rin ako dito ng spring onion, tapos mga pampalasa. Syempre, tinansya ko nga lang yan, bes, naglagay ako ng paprika, garlic powder, tapos etong ang marca pinya na seasoning. At last na pampalasang inilagay ko dito, syempre, oyster sauce. Pagkatapos ayan, isinalang ko na nga siya sa food processor para nga madurog yung mga inilagay nating buo dito. At para din lahat ng pampalasang inilagay ko dito maghalo nga siya ng maayos. Kung wala naman food processor kahit nga mano-manong hiwa dito, bes, mano-manong halo pwedeng pwede. Bali ganito nga pala yung magiging itsura niya, pero syempre hindi pa nga natatapos dito yan at maglalagay pa nga tayo ng 2 pirasong itlog, tapos ayan, kalahating cup ng harina. Tapos naglagay nga rin ako dito ng 1 cup ng cassava flour. Pagkatapos noon, abay pwede na nga nating imekos-mekos to insan. Habang hinahalo ko nga pala to, hindi ko na nga pala sa inyo napakita, naglagay nga rin pala ako ng tubig dito, pero sa tubig ayan, tinansya-tansya ko lang para nga hindi masyadong malapot at hindi ring malabnaw. Okay na nga yung consistency niya, abay nagpakulo na nga rin kagad ako ng tubig. Pagkatapos ganito na nga ang sunod na gagawin. Bali ayan, maglalagay ka nga lang dito at magtatansya ka nga lang, bes, kung gaano kalaking gusto mo maging siomay. Papakuluan nga lang to ng bahagya para nga mamuo siya at para pag inistime hindi nga siya maghiwa-hiwalay. Medyo marami nga rin nagawa ko, bes, no, lalo na nung natimplahan nga. At natapos ko na nga lahat pakuluan at eto naman yung susunod na gagawin natin, bes. Eto na nga yung pinakalas at dahil i-steam na nga natin siya sa mahinang apoy nga lang. Medyo nabigla nga ako, akala ko konti nga lang yung magagawa ko, pero nung naluto, abay eto nga, bes, napakadami. Tapos yung pagkabilog ko nga, bes, medyo malalaki pa. Kung gagawa nga kayo, bawasan nyo na nga lang yung laki. Pero sa akin, okay na nga yung ganitong laking na nagawa ko at solve ka na nga dito, bes. Kahit mga 4 na piraso, busog ka na, tiyak, panigurado. Mukhang pagising nga mamaya ni Mabi, panigurado matutuwa nga yun sa ulam namin. Paano? No, isang araw pa nga siya, bes, nagpapaluto sa akin ng siomay. Ang kaso, yung niluto ko nga ngayon, bes, hubad na siomay. Pagkalagay ko nga dito sa may steaman, tinakpan ko nga lang siya ng 10 to 15 minutes. Pagkatapos, eto na nga yung kanyang itsura. O diba, pwede na nga kumain, bes. Tamang-tama nga dito sa siomay na hubad na niluto ko. Paano magluluto nga din si Mabi ng chili garlic mamaya pag gising niya. Medyo marami rin kasi siyang pa-order ngayon. Pagkatapos ko ang i-steam, ayan, kumuha na nga rin ako ng kanin para nga makakain kami ni Natna. Tapos, ayan, nagsandok na nga rin ako, bes. Tamang-tama at saktong-sakto nga lang, bes, ang pagkatimpla ko dito. Grabe, sobrang sarap nga. Feeling ko nga, ininegosyo ko nga to pagka nagustuhan nga ni Mabi. Pero syempre, hindi nga ganitong kalalaki, bes, at baka malugi tayo. Dahil nga masarap yung chili garlic dito, ayan, kumuha na nga ako, bes. Ang kaso, wala na palang chili garlic dito si Mabi. Etong mantika na nga lang, bes. Kaya ayan, kinuha ko na rin at masarap naman din yan kahit mantika na nga lang, bes. Timpla na nga rin ako ng toyo mansi at nilagyan ko na nga ng mantika ng chili garlic namin. O siya, yun na naman, bes, ang gusto ko i-share sa inyo. Bye-bye!